Good morning! I am Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Monday! Kalimutan ko yung araw, feeling ko. Anong araw feeling kaya mo? ngayon? Monday pala. Feeling ko ang taas ko sa'yo. Feeling ko Friday. Talaga? Oo. Baka di ka ba nakarest nung weekend? Yan. Very good. Anong hindi nakarest? Natapos ata ilang series sa Netflix. At least, di ba? Uy, good morning pala Good sa lahat ng morning. viewers natin. Si Gary Field, of course si Sampo Kemungo. Alex Fuentes. Alex Fuentes, si Vlad, Vladimir, hindi si Vladimir Putin Naldi and Daisy Cancho. Tito Naldi, Tito Daisy, tsaka Tito Tix. Good morning. Ay, oo. Thank you for joining us on a Monday brunch. Of course, siksik na naman tayo sa mga... Siksik lingling. Yes, siksik sa mga balita because we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Nako, on our 10th spot, malungkot ang mga beermen dito. Bakit? Because we're talking about the PBA Philippine Cup Finals. Meralco Bolts is getting closer to their first championship after claiming Game 3. Meralco is now in control of the finals after overpowering San Miguel Beermen 93-89. Chris Newsome gave Meralco the boost it needed in the final seconds of the game. He went on a 5-0 run, a runoff, and a pair of free throws to secure Meralco's second win. Game 4 of the Philippine Cup Finals will be on June 12, 7:30 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. You can also watch it live on RPTV and PBA Rush on Signal TV and on Pilipinas Live app. So, happy yung mga Meralco. Hindi pa tapos yan, pero konti na lang. Konting pihit na lang. May first ever championship na yan. Oo nga. Pahinga muna ang San Miguel. Ang dami nyo ng championship. Dinaan daw talaga ng Meralco sa bilis yung laro eh. Hindi mo kasi kaya you cannot fight against San Miguel na sa loob or slow game. Kasi may Junmar Fajardo ka, the Kraken. Oo, di ba? Mahirap pigilan si Junmar. Takbuhin mo. Ayun, kaya gano'n ang ano nila. Napagod daw si Junmar. Si Chris Newsome kasi, mabilis yun si Chris Newsome. Alright, let's continue with our countdown. Next in our countdown, PHIVOX continues to monitor Canlaon and Taal volcanoes. Canlaon volcano remains under alert level 2. On Sunday, at least 17 volcanic earthquakes and 500 meters of plume were observed at Canlaon. Over at Taal, the volcano spewed a 2,400-meter high plume and 11,000 tons of sulfur dioxide. Taal volcano is still under alert level 1. Paus ka. Paus ba ako? Nasing ano Bedroom ba? voice. Yung Canlaon. Bedroom voice. Kala ko na ano mo yung Canlaon na usok. Mausok nga daw doon kaya yung mga tao doon sinasabihan na mag-mask. O yung basang bimpo, If you face towel. wala kang N95 mask or yung surgical mask at least, di ba, bimpo na wet ang gagamitan. Pero ang optimum daw talaga for yung mga asupre and ashfall is yung N95. Kasi iba yung mas maliit ang pores niya, so nasasala niya yung mga particles, yung particulates na kailangan isala. Okay. Sige, continuous naman ang monitoring dyan. So, ngayon naman, tignan natin ano pa yung ating pag-uusapan for today. Still hot at the 8th spot is the viral graduation ceremony in Davao del Norte. The Education Department reminded students to observe proper decorum during graduation rites. DepEd said this after video clips of graduating senior high students of Kapalong College of Technology Incorporated were making rounds on social media. The video shows students dancing, gyrating, dipping, and even twerking on stage after receiving their diploma. DepEd Assistant Secretary Francis Bringa said they respect the students' right to self-expression, but they should also be sensitive of other people around them in solemn events like graduation ceremonies. Pwede ba nating mapakita yan? Yung mismong video? Yan. Sige, pakita natin. Oo.
Well, Well, okay nga. I agree naman dun sa sinabing democracy, freedom of expression. Pero yun nga, parang dapat naaayon din sa sa okasyon. No? Oo. Ewan ko kung masabihan nila akong conservative, pero for me, parang hindi ko gusto yun. Sa akin, okay lang yung ganyan. Pero you have to think muna before you do something like that. Na if you're with 300 other people, will the 300 other people like what I do, di ba? Lahat ba kaedad ko? Lahat ba makakaintindi? Medyo mahala yung dance. And lalo na for other older people, they might not appreciate it. So sana isipin nila yung ganon. Oo. Kasi parang nauuso yan recently dun sa mga nagka-graduate na meron silang parang anong tawag dun, move, di ba? Pagtanggap nila ng diploma nila. Pero yun nga, sana for me, mas naayon dapat sa okasyon. Tsaka kailangan maalala nila yung freedom of expression ends when you infringe upon the rights of other people. Oo. So kailangan respetuhin mo rin yung rights ng ibang tao. Kasi may rights din sila na kung ayaw nila yung ginagawa mo, di kailangan makinig ka rin. Oo. Pero yun, ang dami kasi mga nagtitrending ngayon na tungkol sa graduation. Yes, di ba? Tulad nung nakaraan na pag-usapan natin, yung Money Garland, na naging usap-usapan din, naging issue din yan sa social media because yung iba, sinasabi nila, parang nagyayabang yung magulang, maging considerate naman kayo dun sa mga walang pambili ng Money Garland, yung mga gano'n na mga pag-uusap. Iba naman ang sabi nila, bakit ba? Pera ko naman ito, gusto ko to ibigay sa anak ko kasi nakapag-aral siya ng maayos. And for me, ito yung show of love ko. Diba? Pagsuporta o pagmamahal ko sa anak ko. Tsaka hindi ko naman inuutang yung pera na ibibigay ko dun sa Money Garland. Right. Diba? So, kaya ayun, marami nagsasabong dun sa mga na yan. Marami kasi ngayon na graduation season kasi ngayon. Yeah. Kaya maraming mga usapin tungkol sa graduation. Diba? Tapos, yan, yung mga isyong-issue na yan. Pero ako lang, bakit ba? Di ba napakailan mo kung ganun? Oo, ako okay lang. Yung sa twerking, medyo sige, baka issue yun. Twerking. Pero yung magbibigay ka ng regalo sa anak mo dahil isa-surprise mo doon, di ba? Bakit ba? Anak mo yun eh. Wala ka namang ginugulo, may ginugulo ka ba? Huwag naman siguro yung meron din kasi nag-trending yung sobrang laki ng garland na hindi na makalakad yung bata. Ay, hindi, huwag naman. Ang OA naman. Pero yung sa akin... Ito ba yun? Yan. Itong video nakikita natin. Ay, bawal pala ipakita. Bawal ipakita. Pero yun nga, yung sinasabi natin, nakita na rin naman yan sa social media. Na nag-trending nga na uso na, naging topic ng usapin sa social media between the parents, diba, yung mga teachers, and other schools also, nagpahayag sila na yun nga daw, i-limit yung mga pagbibigay. Walang social media, walang toxicity ng ganyan. Pakialamanan no? Pakialamanan pakikialam sa lahat. Baka mamaya sa susunod, bagang post ako, kumakain ako ng pagkain, sabihin, sensitive ka. Diba, pinapakita mo yung kinakain mo. Wala naming problema sa mundo, iniisip niyo pa yung mga ganyan. Bakit galit ka? Kasi siyempre, Gen X ako so panahon ko walang social media. Walang pakialamanan talaga ng panahon namin, di ba? Kanya-kanya yan. But alright, coming up, students and government workers now have to sing the administration's Bagong Pilipinas hymn in flag ceremonies as ordered by President Marcos. And Philippine officials maintain that we do not need to ask permission from China to access the Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. We are just getting started. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Happy Monday ulit sa ating mga happy Monday to all our viewers. Saka sa lahat ng mga nanonood ng NBA at mga Dallas fans, mukhang malungkot kayo. Kasi lamang ang Boston ng 10 points sa fourth quarter. Up 1-0, baka mag 2-0 na. Nanonood sila sa One Sports. Di ba?
Sa One Sports nila napapanood yan. I mean yung... NBA play, di ba? Oo Live nga, play up oo. ba? Anyway. Pero para dun sa mga gustong makaalam ng mga update tungkol sa mga issue ng bayan, dito lang kayo sa One News, dito po sa Brunch. Dami pa tayong pag-uusapan, so let's get right to it. Straight to our top 7. A cargo passenger vessel ran aground off Coron, Palawan on Sunday. Philippine Coast Guard says the ship suffered engine failure. Over 1,300 passengers and 100 crew members were on board the vessel. Cargo company Togo says they ensured that the passengers are all safe. It adds that those affected may refund their tickets. Now, I've seen yung mga ibang interviews nila. They were, I think, in the stadium, holding area. Kasi di ba in-offload sila habang inaayos. Parang mga iba, hindi daw sila ina-update pa rin kung ano mangyayari. Di ba? So they're stuck in the stadium and hindi nila alam anong gagawin nila. Paano so sila alis it's either they can refund their tickets. Problema, hindi nila alam gano'ng katagal bago makuha yung refund para maka-rebook sila at makaalis sila where they're supposed to go. Sana we can talk to someone about that para mas ma-assist yung mga passengers doon na stranded doon sa kung saan sila hinuhold, di ba? Kasi syempre, of course, may mga mahalagang lakad din yung mga yan and hopefully magkaroon ng tawag din yung assistance para sa kanila. Yeah, it's either i-refund or hintayin mo maayos or magpadala ng iba pang ship yung to go para i-ferry sila out. But diba, yung dalawang option na hintayin mo maayos, syempre ayaw mo na sumakay sa nasira. Oo. Tapos yung isa, maghihintay ka ng panibagong ship na susundo, ay matagal pa yun. I'm sure gusto nila exactly. Those who have to leave, they want to go already. Ang problema, di ba, pag refund, gano'ng katagal naman ang refund. Ang ano mo na lang dyan, ang silver lining mo na lang, walang nasaktan. They're all safe, sabi naman, di ba? Buti na lang na yung engine failure nangyari yung pag... Low tide nagda-dock out. Sumadsad. Oo, pre-docking. So, medyo pag nasa gitna ng Hindi ocean. ganun ka Could you imagine kung sa gitna ng ocean nag-engine failure, di ba? Yeah. Oo. Alright, let's move forward. Moving over now to our sixth spot, the PNP Highway Patrol Group is now looking into reports of escort for hire service. Now, this comes after a post claiming that a civilian car was escorted by police to avoid traffic went viral. The woman says her husband hired the services of the PNP HPG so she can easily get out of traffic. The PNP HPG says they are now determining the veracity of the photo. It also emphasized that escort for hire services among its personnel will not be tolerated. Oh, yan yung pinagkukwentuhan natin yesterday. Yes, Kasi oo. parang social media influencer to. Nag-post siya na yung husband niya, kinuhanan daw siya ng HPG escort para makalusot daw sa traffic. Kasi may mahalaga siyang pupuntahan. Mahalaga siyang pupuntahan. Pero parang, di ba yung titignan nga ng HPG yung pictures, tsaka yung video, yung markings niya hindi tama. Parang baka hindi. Hindi pa, they're still investigating, pero baka hindi to official HPG officer or motorcycle. So they're taking a look at it carefully daw. Oo, check. Kasi kung hindi naman, kung totoo, kung legit na from HPG itong nag-escort, dapat magkaroon ng action regarding that. Tsaka Dahil bawal yun Tsaka yung helmet kasi ng supposed video na may HPG enforcer, ang helmet supposedly may number May serial number, may badge number, whatever you call it, may number daw nakalagay. Wala daw nakalagay doon. Kaya nga sabi ng taga-HPG, possibly baka ginawa daw to for content or it's either for the video, parang for today's video. Or ganyan. pwedeng whoever did this for hire, baka modus niya yan. Tapos magsusuot siya ng HPG uniform sa bike, tapos maniningil siya ng pang-escort sa highway. Sino nga ba tong social media influencer na to? Ito rin ba yung may kinalaman dun sa yung sa mga papel ng paper bills ng 1,000 peso na nag-viral din noon? Hindi ko Yan ang alam. i-check din natin. Oo. Kasi baka mamaya, marami siya laging mga ginagawa na mga content sa kanyang Alam mo, yun social ang media channel yun ang nakakairita na hindi sa naman mga talaga legit.
mga ibang influencer. Nakakairita Oo nga kasi okay lang yung mga legit na nagpapakahirap kumuha ng magandang storya, videos, mga pagkain, lugar. Pero yung mga gagawa ng kalokohan, nanggugulo sa daan at kung saan-saan, para sa likes, views, and itigil nyo naman yan. Sayang, no? You have the, yung platform. Oh, you have the good platform to show beautiful stories, di ba? Go feature a place in the Philippines, a nice place to eat, or kwento ng isang taong kumakayod tapos naghihirap para ihahon ng pamilya niya or buhay niya. Ikaw mga ganun. Maging makabuluhan sa pag-create ng inyong mga Meron content. pa noon yung mga influencer na gumawa ng fake kidnap video na nahuli sila ng pulis, di ba? Wag ganun. Pero sa ulit, let's reiterate, yung tungkol naman dun sa pag-escort, di ba, dyan sa kalsada. Bawal po yun kasi nagkaroon na nga ng memorandum ang ating, actually, executive order, no, from PBBM administration, na bawal yung mga wangwang, bawal yung mga escort-escort. Pwede yung escort wangwang, i-request mo sa escort, yung Yes, sa PNP. Tapos titignan nila kung legit yung reason mo. Kung high risk ka, government official, or di ba? Otherwise, wala kang karapatan. May escort sa funeral, meron procession na kailangan dadaanan sa certain road na baka mag-traffic, hahagod talaga sila. Tignan natin kung yung investigasyon nila. Pag ako ba nag-request ng HPG escort, babayaran mo? It's against the law. Antaray, hindi siya konsentidor. We will follow the law. Antaray naman talaga. Until such time the wife gets angry, then I will think. Well, hindi naman kita ipapahama. Alam ko naman yun. Diba? Okay, let's move forward to our next topic for today. Top 5 na tayo. Entering our top 5 is the preparation for the midterm elections. The Commission on Elections, or COMELEC, is considering giving digital ID to overseas Filipino voters. Some of the voters' identification cards for overseas voters are still pending. The last time voters' identification cards were issued was in 2015. COMELEC Chairman George Garcia admitted there's a budget issue when it comes to issuing voters' identification card. At the same time, he emphasized that COMELEC is careful in upholding voters' data privacy. Ang COMELEC ang may pinakamalawak sa lahat ng ahensya ng gobyerno na impormasyon sa bawat isang Pilipino nasa amin. So gusto po natin hanggat maaari protected because nga of the advent of hacking and intrusion sa mga sistema. Hindi, totoo yan. They have the most extensive database of people kasi mayroon kang place of residence, yung district kung nasaan ka, di ba? Yung voting patterns mo, nakikita nila kung sino mo yung binoto mo. Kung gusto nila, i-check yan. Totoo. Kasi yan yung ang tanong dyan, kung digital ID ito, paano tayo makakasiguro yung data privacy ng isang tao? Saka ang fear, syempre, ng ibang tao, paano kung nag-down ng system ng COMELEC, di ba, may redundancy pa, may backup ka pa. Pero exciting kasi ito nangyayari. It's because ang daming modernization yan eh. Ang daming overseas voters na nagsasabi na gustong-gusto daw nila bumoto, pero minsan, they have to travel to the consulate or embassy. Nahirapan sila. 1 hour away, so hindi na nila nagagawa, di ba? So 2,000 plus voters lang. Na-disenfranchise. 2,900 plus lang ata ang bumoto, yung presidential. Although highest ang, like for example, yung sa South Korea, highest yun. Pero ang dami daw hindi nakabiyahe sa mga consulate because malayo, di ba? So, sabi dito nung COMELEC already registered 1.2 million overseas Filipinos. Yes. And there are also 600,000 deactivated overseas voters. Saka di ba there yung online voting. Yan. Yeah. Excited yung mga Pinoy natin, kababayan natin sa kasi online. they don't have to go to the area pa. Yun. So pero isipin mo, mula sa workplace niya, di ba? Doon na lang siya bumoto, online. Basta important dyan yung security. Especially yung iba, mga nagtatrabaho pa kasi yan sila. Yeah. Security, tama ka dyan, Diego. Kasi nga, lalo na ngayon, talamak yung mga hacking incidents eh. Tama ka dyan, Angela. Talamak Bakit? ang hacking incidents. Nakakainis ka. Ba't ka nang aasal? Hindi. Okay, but hopefully we can talk to sino ba yung dapat natin kausapin? Kasi nasa South Korea ngayon. Si Spokesman Rex o si Chairman si George? Chairman kasi nasa South Korea. Yes. Si Chairman... ngayon? Si spokesperson na Attorney Rex Laujaco. Hopefully we can talk to him and know more about the details. Because we're also very interested about yung online voting. Online voting. Sa totoo, madami kang makikita na mga kababayan natin. They're very excited
for this online voting. Saka yung ano ba, yung digital ID, will it replace yung physical o okay din na meron ka pa ring physical voter's ID? I don't think it will replace kasi 'di ba meron tayong yung yung national ID. Yes. You have digital and then you have the digital habang wala pa yung yung actual physical. Ngayon may physical na, it's up to you. But I don't think it replaces. You can use one or the other lang. All right, let's move on. Sizzling at the fourth spot is suspended Cebu City Mayor Michael Rama. The office of the President junked Rama's request to preventively suspend Cebu Governor Gwen Garcia. The palace found Rama's allegations against Garcia insufficient to warrant his request. Rama earlier filed an administrative complaint against Garcia for allegedly meddling on the ongoing construction of the Cebu Bus Rapid Transit in front of the Capitol building in Cebu City. Garcia issued a cease and desist order against the project, citing cultural and heritage concerns. Nagkaaway partido dahil dyan. Di ba? Umalis na si governor sa partido nila. Because sa mga nangyayaring ito. Sabi daw ni Mayor Rama, hindi pa daw siya naka-receive ng document na na-deny yung kanyang request. Okay, so I have not received a copy. Sabi niya. And then Rama said he wants his lawyers to address the matter na lang. Kasi sinabi nga, wala daw merit yung niya eh. Wait, but regarding yung kanina, pinag-usapan natin yung digital ID and other issues sa COMELEC overseas voting. We have with us on the line, I think it's on the line, tama, COMELEC spokesperson Rex Laudianco. Good morning, Attorney Rex. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, sir. At sa lahat po ng ating mga kababayan. Magandang umaga po. Yes, folks. Siyempre, thank you for joining us again today. Ang tanong po dyan ng mas nakararami ngayon, hindi daw po ba prone sa hacking kapag gagamit ng digital ID? And of course, gusto din po natin malaman how do we ensure po yung data privacy para po sa ating mga voters overseas? Opo, una po sa lahat, yung pong patungkol sa digital ID, ito po isang bagong measure na pinag-aaralan po ng COMELEC bunsod po ng hiling ng ating Filipino community dito sa Korea. Nakita rin po kasi namin na talagang napakalaking bagay para sa ating mga kababayan na Tron, yung pananatili po ng kanilang voter's ID. Kasi nga po, pag yung dating physical na voter's ID, kailangan po nito ng pondo at wala pong naibibigay na pondo sa COMELEC para gawin ito. Bilang kapalit nga po, iminungkahi nila kahit yung digital ID, nang sa ganun, mapakinabangan po nila ito dun sa kanilang mga transaksyon. Mapakita nila na botante po sila. Number one din po sa pinag-aaralan namin, of course, ang ating data privacy at ating security natin. Sa tingin naman po namin kung gagamitin po namin sa pamamagitan ng email na nirehistro nila sa amin yung kanilang digital ID, hindi naman po ito mahahack o kaya po ma-intercept. Basta po mananatilihin po na yung ating email address po na official, yun yung gagamitin po natin. At isa pa po sa sinisiguro namin dito na kung sakaling ipapadala namin yung kanilang digital ID, hiling din namin sa kanila na sana sila rin po ay maging aktibong kasama sa pagpoprotekta ng kanilang mga informasyon dyan. Dapat hindi nila pinapakita, ini-screenshot, sinese, kung ano man. Pero ito po ay nasa pag-aaral na stage pa lamang po at babalitaan po namin kayo doon sa iba pang measures na maaaring gawin ng COMELEC. Yes, Attorney Rex, madami kasi nagtatanong din, while you're studying for the use sa mga overseas voters natin, yung digital ID, are you also taking a look at trying it here locally? Kasi for example po, Attorney Rex, may mga PWD tayo na hindi maka-process ng mga ID o nawala ID nila, nahihirapan sila o ibang kababayan natin na medyo gipit sa budget, baka daw pwedeng tignan kung pwede gamitin ito dito. Ay opo, makakasiguro po kayo dyan dahil nga po kung ipapilot test po namin ang bagay na ito sa ibang bansa, bakit naman kung magiging successful, ba't hindi naman natin gamitin dito? Isang paglilinaw lamang po, Una po sa lahat, sa ating pagboto ay hindi kinakailangang magpakita ng kung anumang identification card. Malinaw po yan sa ating Omnibus Election Code at sa Republic Act 9369. Maari lang po kayong hingan ng proof ng identity ninyo kung merong nag-challenge po sa inyo na isang botante na hindi kayo
tayo yung sinasabi nyo nandun sa listahan. Ang proseso po kasi kung matatandaan ninyo, ipapakita natin dun sa listahan sino tayo, pepresenta natin ang sarili natin sa election board at yun po sasabihin natin. Ang kagandahan po kasi sa gagamitin natin sa 2025 elections, yung pong voters list natin may picture na. So madali po ma-identify ng ating mga teachers po na kung totoong nagsasabi siya nga ba itong tao na to at hindi. So uulitin po namin ang ating pong voters ID, electronic man o physical, ay hindi kinakailangan sa pagboto. Kinakailangan lang po any ID. Kasama na rin po itong voters ID kung may magta-challenge lang po ng identity ninyo. So linawin ko, Attorney Rex, any government-issued ID, physical or digital otherwise, like the national ID, is sufficient enough as a backup in case na may challenge. In other words, pero kung wala naman challenge, linawin natin, hindi kailangan ng ID para bumoto. Tama po, talagang ganyan po yan. Hindi hadlang ang kawalan ng ID para tayo makaboto. And besides, if ang security po natin dito, yung voters list natin, may larawan na po natin yan. Speaking of larawan, spokes, ito pong sinasabi ng COMELEC na inyong order dun sa paggamit po ng recent photos ng mga kandidato sa kanilang campaign materials. Can you tell us more about it? Opo, malinaw naman din po kasi sa ating Omnibus Election Code na dapat po may kalakip na larawan po dun sa ating Certificate of Candidacy na ilalagay. Yan po ay makikita natin na bilang pagpapatunay na tayo ay nagpapakilala, tayo yung kandidato. Ang sabi pa nga po doon, passport size, At nilalagay po namin na latest para naman po accurate. Ulitin din po namin paglilinaw, yung pong paghihiling namin ng karagdagang 10 litrato na isusumiti sa COMELEC na gagamitin sa inyong mga campaign paraphernalia, hindi po ito additional requirement dahil tatanggapin naman po namin ang inyong COC basta may kalakip na larawan as required by law. Saan namin gagamitin yung 10 larawan po na yan na additional? Ito po ay para ma-check ng aming mga election officers kung yung material po na nakapaskil ay kayo nga kasi parte po ito ng tinatawag natin ng pag-implement ng Fair Elections Act at transparency po sa pangangampanya kung saan may kapangyarihan ng COMELEC na mag-promulgate ng rules. So dito po papasok yan, hindi po dun sa filing ng COC. Again po, ano ang resulta kung sakali mang hindi magiging makatotohanan ng iyong litrato? Ngayong isinusulong ng COMELEC yung ating transparency at accuracy pangangampanya. Kung sakaling nasa resolution po namin ito at ito'y nilabag ninyo, maaari po itong maging ground ng disqualification sa dahil po ito'y hindi makatotohanan ng pangangampanya. Attorney Rex, regarding that lang, mabilisan na, I'd like to, how will COMELEC decide yung difference of age between the picture and yung current itsura ng For example, medyo malapit, pero I understand kasi 6 months dapat ang hinihingi yung difference ng picture. Pero kung a few years apart, paano nyo po pagdidesisyonan yan kung in case na magkaroon ng filing dyan at saka mag-appeal yung mga candidates? Kung matatandaan po natin kasi pag susumiti naman po ng COC at iba pang mga dokumento, ito po ay sinusumpaan sa harapan ng election officers po namin. So may frontliner po kami dyan na makakakita kung siya nga ba yan, nasa litrato na yan o hindi. At any rate po, lilinawin po namin ang lahat ng bagay na to doon sa ipinapapromulgate po ni Chairman Garcia na resolution at makikita niyo naman po, merong due process dito, may reasonableness lagi dahil yan naman po ang ating mandato rin po talaga. Can you give us an update po dun sa mga nangyayari po ngayon sa pagpunta po ni COMELEC COMELEC Chairman George Garcia sa South Korea? Opo, kasalukuyan po kaming nandito para po ipakita sa ating mga kababayan. Kasama po natin ang ilang ating mga representative ng mga media sector, pati na rin po ng ating mga stakeholders tulad ng KBP, Philippine Computer Society, Data Protection Officers Association, para ipakita po natin yung opisina at yung planta po ng Miro kung saan po ongoing ang full production po ng 110,000 machines na uupahan ng Pilipinas. Bukod po dito, ipinapakita rin po natin dahil nga po merong mga huling suhestyon ng COMELEC kasi lagi pong ini-improve ng COMELEC yung aming nakikita pagka nakita namin na mas bagay na may gawin dito, ipapakita po ngayon ng Miro na nade-deliver po nila ang lahat ng conditions at mga customization requirements ng COMELEC. Ito po yung naka-livestream, kasalukuyan ngayon po nagkakaroon ng introduction tungkol sa magagawing plant tour mamaya at mamaya po mismo, mamayang hapon, ila-livestream din po namin ang pagbisita sa planta at makikita nyo po kung paano ina-assemble ang mga makinang dadalhin sa Pilipinas. Mukhang nagkakaroon, medyo busy ng COMELEC sa preparation natin, Attorney Rex. Pero I'd like to also take this opportunity to ask you, ano ba ang plano po ng COMELEC regarding yung social media regulation? Kasi naging hot topic po ito this last few months.
on how to, if ma-regulate natin the use of social media pagdating po sa campaign? Noong mga unang nakaraang eleksyon po ay sinimulan na po natin ang pagre-regulate po dyan sa pamamagitan ng paghiling ng mga paggamit o mga reports mula sa ating mga kandidato. Kasama na rin po ang paghiling sa kanila at pagkuha ng kanilang mga official social media platforms. Nang sa gayon po, kung meron po magaganap na mga illegal o hindi mabuting pangangampanya, ay matitrace po natin. Sa paano po ang bago sa 2025? Ang pinakabago po ngayon ay magiging kapartner po namin ang ating Facebook o yung Meta, yung ating pong Twitter o si X, si Google po, si YouTube, si TikTok. Magiging kapartner po natin sila at internationality po, meron na po silang nilagdaan na 11 commitments patungo sa maayos na halalan sa Pilipinas. So, ang mangyari po dito, katuwang namin ang mga platforms na yan para i-check yung mga malisyoso, masama, mga mapanirang pangangampanya, maling paggamit ng AI, ang paggamit ng deepfake. Lahat po ito ay magiging subject bukod sa community policies at guidelines, ay mai-integrate din po ang COMELEC resolutions, madali ma-take down, madali ma-trace kung sino nagpadala nito para kung kinakailangan, magsampa po tayo ng kaso. Ikalawa po, makikipagtulungan din po kaming lahat para po ang ahensya ng pamahalaan mag-imbestiga para po doon sa dapat gusuhan. And lastly, ang pinakamatibay po, ang ating mga stakeholders at mismong kababayan na nagbabantay at gumagamit ng social media, maire-report po sa aming lahat. Tulad ng ginawa namin dati, hindi kailangan magpakilala. Tulungan lang kaming mahanap ang ebidensya at COMELEC po mag-iimbestiga at magsasampa ng kaso. All right. With that, we'd like to thank you, COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, for joining us on the show. Maraming salamat po. Mabuhay po. Malinaw. Malinaw naman yan mula sa COMELEC. But right now, let's move forward to our next topic for today. Coming in at our top 3, Malacanang orders the recital of the Bagong Pilipinas hymn and pledge in flag ceremonies. Here's the report. This is the Bagong Pilipinas hymn as part of the government's Bagong Pilipinas branding. Based on the directive from President Bongbong Marcos, the hymn should be included in the flag ceremonies of all government agencies and instrumentalities. They are also required to recite the Panata sa Bagong Pilipinas. It aims to further instill the principles of the new brand of governance and leadership among Filipinos. But this does not sit well with several groups and lawmakers. Pilit na nire-recycle yung bagong lipunan. Pangalawa, pilit na pinaniniwala ang mamamayang Pilipino na meron niyang bagong Pilipinas samantalang nananatili yung bulok na kaayusan, laganap na kahirapan, corruption at iba pa. For the Makabayan Bloc, there are other issues that need to be prioritized. Makikita naman yan sa gawa hindi naman sa mga kanta di ba? Kung gusto niya talaga ng good governance, ipakita niya yung branding niya o yung pagre-rebrand ng kanilang pamilya, ay gawin niya yung opposite na nangyari ng martial law. The Bagong Pilipinas hymn also received mixed reactions from the public. Okay naman po, yung kay Bongbong Marcos, Bagong Pilipinas. Kasi parang marami rin na bago ngayon Mas lalo po mahirapan kasi masakit po sa paa tumayo. Tapos sobrang init pa, di siksikan po kami sa isang gym. Yung iba po hindi pa kabisado yung ibang kinakanta or hymn ng school. Tapos may dadagdag pa po bago. Bagong Pilipinas po, ibig sabihin lang po nun, nasa bagong generasyon na po tayo, kagaya ng Sensi po. So, bali, for me, as estudyante po, makatulong sa akin yon as a motivation and inspiration po. For News 5, Ria Fernandez, We Are One News. Ngayon, I understand if that's your slogan of governance, di ba? Or that's part of your branding. But the word being used kasi, even by the government, no less than the government, they're using the word branding. So a branding material or campaign, dapat should not be forced upon students, especially young minds and other
institutions of the government. Institutions of the government, pwede. That could be the slogan. Pero in SUCs, wag nyo ipilit sa mga bata yan because parang yung solemnity at yung sacredness ng atin na yung lupang hinirang. Diba? National anthem. National anthem natin. Parang ka-level mo lang. Diba? Yung magiging issue. Maraming mga, so social media, mga reaksyon. Alam mo naman sa social media, you're free to react on anything that you would like to react with. Pero yun nga, sinasabi nila, imbis na mas maayusin yung quality ng education, ay mas pinapahaba pa daw yung oras ng mga estudyante na tatayo para sa idadagdag sa flag ceremony. Well, I understand na even in the other countries, 'di ba, yung dapat yung national anthem ninyo and yung pledge niyo sa bayan niyo ay dapat memoryado mo 'yan. At dapat more importantly than memorizing it is talagang yung spirit of nationalism and patriotism ay nasasabuhay mo. 'Di ba, in reality, kumbaga, you're walking the talk. That's why you have the national anthem and you also have the Panata Makabayan. But to add a material that is admittedly a branding material, and you don't even know if there's a next administration will adopt the same branding material that belongs to the governing style ng Pangulo. Yung slogan ng iibahin na naman yan. Ano yan administrative order lang siya so pwedeng baguhin. Kasi diba, they're liking this to Kim Jong-un na may mandate, aside from yung pledge nila in national anthem, you're adding yung slogan ng governance. Dapat, you should not add your slogan of government. Maybe, you could put it sa institutions mo o kaya sa mga department mo. Pag nag-flag ceremony, patugtugin mo yun. Actually, yun sa memorandum naman, to be fair, sa memorandum, sinabi niya doon sa kanang government agencies, that is mandatory. When it comes to LGUs, tsaka universities, I think SUCs is not mandatory. Nakalagay encouraged. Wait, I wanna see the whole. Pero parang ganun yung intindi ko if ganun naman, if it's encouraged naman, and it's not, sa SUCs sa institutions, okay lang, gawin mo yung mandatory. Double check natin. That's your... Pero alam ko LGU encouraged. That's your government slogan Pero pag SUC, ang magiging issue dyan, if SUCs, it's mandatory, that's going to be an issue because hindi naman consistent yan mangyayari because after 6 years. At iba na slogan ng government mo, administration mo. Paano Kaya nga sabi nung kanina na interview namin kila Malugted si Vergel Santos yung sa Center for People Empowerment and Governance, CENPEG. Sabi niya, wala naman nakalagay dun sa administrative order kung hindi ako sumunod kasi ayaw niya. So, yun yung sinasabi nga doon sa order number 52. The word mandatory comes with a guideline that should say, ano yung parusa kung ayaw mo sundin ang mandatory? You cannot naman. I don't think naman ganun sila. So, narinig mo na ba? Yung bagong Pilipinas hymn? Yung hymn mismo. Yung hymn hindi ko pa narinig. Pero pagka-pop siya I've heard the old, yung bagong lipunan. Bagong lipunan. Yung talagang Pinoy na Pinoy yung tugtugan. But kasi the Bagong Pilipinas campaign is similar to the Bagong Lipunan. Yung goals nun, di ba? Supposedly, New Society. Nakita ko nga sa mga New Society, sabi nung ibang mga netizen, Bagong Pilipinas, kasi Bagong Pilipinas, 60 pesos ang bigas. Mataas ang presyo ng bili. Hindi ba masama rin naman mag-wish na magkaroon ng Bagong Pilipinas? Pero wag lang pipilitin ang isang admittedly branding campaign on people. Ngayon, kung sinasabi mo, it's highly encouraged, ibang usapan yan. Anyway, don't go away because we're not done yet. May dalawa pa. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. And good morning sa lahat ng mga viewers. Of course, yan si Gary Fields, isang Pokemon Go. Dami nilang comments. Maganda naman yung mga comments. Basta tama ko, yung LGU lang yung highly encouraged. The rest is shall, mandatory. LGU is highly encouraged. Encouraged lamang. Sa SUCs. SUCs and government offices. Yan ang hindi. All national government agencies and instrumentalities including GOCCs and educational institutions such as state universities and colleges are hereby directed. And LGUs are hereby
encouraged. O kaya yung Makabayan Block ng gagalit, it's because you're hereby directed, mandatory. Mga eskwelahan. Oo. Kasi you should not be forced to recite a branding material. Yung Panata Makabayan tsaka yung flag ceremony game yan. Okay. Anyway, of course. let's move on. On our second spot, let's talk about the controversial Pogos. Authorities continue their search operations in a Pogo hub in Porac, Pampanga. On Saturday, a Chinese believed to be a so-called torture master was arrested. He was also a wanted fugitive in China. Tingin ko dyan nag-observe dun sa mga nangyayari. Pogo, enforcer. Yan yung mga nagto-torture siguro. Yan yung mga pwedeng yan yung nangingidnap. Hindi natin alam, ano? Pero definitely, yan yung mga tigasin sa loob. Authorities add that the Chinese may have informed other Pogo staff and workers about the raid. Yung video ng mga nagtatakasan na mga Chinese nung first day ng implementation supposed to be ng search warrant na hindi natuloy. Yung nagtatakasan, siya may video. Ngayon, wala pang tatak. Ibig sabihin, siya yung naging source ng video na yun. Now let's get updates on the crackdown of authorities on against Pogos. We have Winston John Casio, spokesperson of the the Presidential Anti-Organized Crime Commission, is joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Sige po, hingi lang po kami ng update dito po sa nangyaring raid dyan po sa Porac, Pampanga. Ongoing pa rin po ba yung search operations? Yes, ma'am. Magpapatuloy po yung ating ika-apat na araw ng pagsisearch. Ngayong after lunch po, ang muling pagsimula ng ating operations po. So medyo marami tayong nakukumpiska at nakikita ng mga items na nasiseize na i-undergo natin ng evidentiary evaluation. To clarify lang po, Sir Winston, ilan po yung Pogo building sa loob po ng firm na yon at ilan na po ngayon yung napasok nyo na po sa inyong raid? As of last night, we were able to search 15 buildings. 15. We still have 31 more to go because we have a total of 46 buildings within the subject area of the warrant. Okay, and yung sa recent operations niyo po, may mga Pilipino ba na nasama, na rescue or na aresto? We're able to rescue 39 Filipinos, so 36. Initially, noong unang gabi po, that was June 4, merong 29 na mga Filipinos na rescue po natin. Then on the third day, may 7 mga Pilipino na lumabas. Yes. Nakakulong ho kasi sila, nakabarikada yung kanilang building, kaya hindi sila makalabas. So, yung 7 yon ay biktima ng illegal detention. Ito pong nahuli ninyo na mga, o na-rescue nyo po, or na-aresto ng mga Pilipino, ano daw po ang partisipasyon nila dito sa Pogo? Sa Porac? Mga spammers daw po sila. So, they're the ones who conduct spamming activities on behalf of Lucky South 99. Okay, and Sir Winston, may info pa po tayo kung sino po yung may-ari ng hub. And of course, ang katanungan po dyan, sino po ang connection nila? Meron pa bang matataas na connection sa LGU? We don't have evidence at this point to be able to pinpoint culpability as far as the LGU is concerned. Pero ang kinakalungkot lang po namin, tayo mag-iisang linggo na ho, wala pang nakipag-ugnayan sa ating opisyal ng LGU. Kung di ako nagkakamali, sinusubukan din po ng ating media, nakausap yung local chief executive, yung mayor ng Porac, gayon din po yung chief ng BPLO, Business Processing Licensing Office. Because we have to find out kung binigyan po nila ng business permit itong lugar na ito. That's right. No? So, there are so many questions that are left unanswered at this point. How about, sir, I'd like to add to that, no? Kasi yung vicinity po ng Pampanga medyo malapit po sa Tarlac. Is it a possible scenario po na yung the highest person in the food chain itong mga illegal Pogo operations isa lang sa connected yung sa Tarlac, sa Bamban, saka dito po sa may Porac?
I'd have to be honest with you. We were able to operate in Porac because we were led by evidence from Bamban to Porac. No? So there is a great likelihood that the criminal groups between operating among and between Bamban and Porac, they may just be one and the same, no? So we'll see where the evidence will lead us. Ito pong Chinese nahuli po ninyo na apparently lumabas po Chinese fugitive din pala siya. Can you tell us more about him? Si Ginoong Wu Lifeng, ang sabi niya, siya daw po ay, noong una, siya daw po ay torture at saka kidnap victim. At in fact, nung nahuli siya, may dala-dala siyang 2 mangga. Pero at the end of the day, he was identified by our witnesses to be one of the most prolific torturer in this particular Pogo. In fact, naugnay po siya hindi lamang dyan sa Pogo dyan, kundi sa iba pang mga illegal na mga Pogo na gumagawa rin po ng mga torture at saka mga pangingidnap, no? Then nung ipinadala po natin ang ating request sa mainland China, napag-alaman namin na meron pala siyang kahalintulad na criminal record sa China. Violent crimes. He's a fugitive for committing crimes of violence daw. Ayon doon sa China. Yes, spokesperson, with regard kasi nangyari po ito. Now, are you verifying po lahat ng rescue na Chinese galing sa Pogo? If, kasi balay mo, may mga nag-blend po sa mga na-rescue, sa mga na-rescue workers ng Pogo, baka may nag-blend din ng mga ibang torture master o mga tigasin po na tinatawag nyo? Yes, sir. We have sent all of their pictures to China. No. We're about to send all of their pictures to China for evaluation. Baka naman mga fugitives sila. Hindi lamang sa China, maging sa Interpol, ipapadala po natin. Baka fugitives sila sa ibang mga territories. Now, sa ngayon, hindi pa po namin sila nil-line up kasi karamihan po sa kanila, wala pa yung kanilang mga abogado, hindi pa po nagdaratingan, no? So, we cannot subject them to interrogation, and so on and so forth without providing the opportunity to talk to their counsel. Pero sa ngayon po, nasaan po sila? Itong na-rescue ng mga Pinoy at saka ito pong Chinese fugitive na pinag-uusapan po natin. Yung mga Filipinos po, they've been allowed to go home. We've just made sure na meron kaming contact sa kanila, lalo na yung mga witnesses po at saka yung mga complainants nating 7. Yung isa naman po, si Wu Lifeng, nandito po siya sa ating holding facility. We're taking care of him. Nag-undergo na rin po siya ng social psychosexual evaluation, pati ng medical legal evaluation. Okay. Sir, doon po sa 30 more na mga gusali na papasukin niyo po ngayon, in the next 10 days po ninyo na palugit sa inyo na ma-raid po itong lugar na ito, meron pa po ba ito sa inyong tingin na mga kailangan pang i-rescue sa loob? Alam mo ma'am, we've been... the operation began June 4, if I'm not mistaken. Basta nagsimula po yun ng Lunes. Yes. As far as I am concerned, it should be a search and rescue. But then it's already the 8th day. Kung meron pa pong taong nakakulong doon with no access to food and water, it may not be search and rescue anymore. Right. It may be search and retrieval at this point. Kaya I am praying na wala na po tayong i-rescue doon or wala na tayong makitang tao. Ebidensya na lang po sana ang makuha namin. Sana po. And dun po sa mga na-raid nyo po na ilang pang mga buildings, may mga nakita rin po ba tayong mga secret tunnels or exits katulad po ng mga nasa Bamban, Tarlac? So far itong mga build, yung 15, wala pa po tayo nakita. Ang nakita lamang po natin ay parang water tunnel po lamang yata iyon, no? So wala pa po. We haven't seen any tunnels and the like. Pero what is prolific is, what is succinct. What is clear about this Pogo is that, illegal Pogo, is this is a prolific torture hub. No, may kaming nakitang rooms na isinara na namin dahil ang in-identify namin sila bilang active crime scene sapagkat napakaraming bakas ng dugo sa sahig,
sa mga damit, at kung saan pa. Ay, lastly na po Sir Winston, kasi gusto lang din po natin malaman, I understand ito pong Pogo Hub na to ay na-raid noong 2022 if I'm not mistaken. And ilang years na po ba talaga ang operation nito, particularly in Porac? And meron din po ba silang kaukulang business permit? Yung Porac po, last year lang po sila nag-operate. This is the first time na na-raid po yung Porac. Pero yung kanilang branch po doon sa Clark, ay na-raid po yun noong September 2020, kung di ako nagkakamali. Mismong si Secretary of Interior Local and Local Government Abalos po ang nag-raid noon, ang nagsara. So, ito pong dyan sa Porac, pinangangalandakan nila, hindi sila kayang tibagin. Yun ang kanilang sinasabi sa Chinese community sa Telegram, that they are untouchable, daw di umano. Well, let's see. All right. With that, thank you for joining us, spokesperson Winston John Casio of the PAOK. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you so much. Haba-habang usapin talaga yung This is going to be a long ongoing operation that they're going to be conducting. Kasi marami pang building sa loob na hindi pa nila napapasok. Not only Porac, but nationwide, madami pa yan all the way. In Cavite, there's also talks about it na may malakihang pogo doon na illegal din. Alright, sige, dahil marami pa tayong gustong sana pag-usapan dyan, but unfortunately, we don't have much time. Let's move forward to our top story for today. Our top story for today is the tension in the West Philippine Sea. Government officials arrested or asserted that we do not need to ask permission from China about our plans in the Ayungin Shoal. This as China accused us of using medical evacuation as an excuse to deliver construction materials in Ayungin Shoal. The China Coast Guard previously blocked the Philippine Coast Guard's medical evacuation of a sick soldier in Ayungin Shoal. What's worse, they rammed PCG's speedboat. China, however, is unapologetic about it. They said the Philippines should not use medical evacuations as an excuse of delivering materials in Ayungin Shoal. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning insisted they can actually allow this, but the Philippines must ask permission from them first. National Security Advisor Eduardo Año rejected this and said China's statement is absurd. Año reiterated that we don't need to ask permission from China because Ayungin Shoal is part of our exclusive economic zone. He emphasized that our claim is recognized by the international law and the 2016 Arbitral Award. Philippine Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea, Jay Tariela, also rejected China's order. He also called out China for their seemingly inhumane actions regarding the medical evacuation of a soldier. Security analyst Chester Cabaza said, despite the recent harassment and aggressive actions against our vessels, the Philippines is still practicing strategic patience. You see the strategic patience of the Philippines. Kasi ayaw natin humantong na magkaroon talaga ng kaguluhan. And nobody wants that to happen. Cabalza added that the government should still approach the issues on the West Philippine Sea in a diplomatic manner. I think we're still open to diplomacy, to talks as much as possible. The government is not closing its doors with Beijing. Kaya nga, kung babasahin din natin yung mga pronouncement ng ating Pangulo, sinasabi rin niya na handa kaming makipag-usap sa China, and that is something that we have to agree with. Again, hindi natin dapat humihingi ng paalam, di ba? Parang ano yan eh, sa bahay mo, hingi ka ng paalam sa kapitbahay mo, makapasok sa bahay mo. Parang di naman tama yon. And buti na lang hindi nga na lagay sa panganib yung sa medical evacuation na naharag ng CCG at that time. Well, thank you sa lahat ng viewers natin for joining us today. Yun na yun, wala na tayong oras. Simula pa lang ang dami ng balita, but I'd like to leave them with a quote para ipakita gaano ka-importante ang isang araw sa buhay natin. One single day. And I'd like to read you a quote from Ralph Marston which goes, what the importance... Wait, Take two. Tama ko. What you do today can improve all your tomorrows. Sipin nyo yan. One act that you can do today can improve all your tomorrows. So huwag kayong magkakamali.
I'd rather do your best today. Yan, no? All right, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I am Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time. Pero may...